Hello Paps, Calls guys, Idol Suds. Happy weekend. Kung napapanood nyo po yung ating unboxing ng ating bagong bili na executive ergonomic chair, no? Ito ngayon na ating gagawin, ating i-assemble siya para masundan po ninyo kung just in case na magbili po kayo ng ganito, madali na lang po ang pag-assemble. So sundan nyo lang po at gagawin na natin. Para po hindi po kayo mahirapan sa pag-assemble, ayan, ginawa na natin, nilabas na natin sa mga plastic at binukod na natin yung mga bahagi nito para hindi tayo nagugulo sa paghanap. Yan. Ito yung kanyang upuan mismo. Ito naman kanyang headrest. At itong malaki yung backrest. Ito yung bracket para doon sa upuan. Ito sa backrest. Ito sa armrest. Dalawa. Yun doon platform. Saka yung kanyang shock absorber, no? Shock absorber na para hindi pag upo mo pwedeng itaas, pwedeng ibaba. 5 gulong, tapos yung kanyang cover para dito sa shock absorber pagka kinabit siya dito, no? May ganyan na siya, oh. Tapos itong shock ilalagay mo na siya dyan. Tapos mayroon siyang dapat 3 ang ganito pang cover sa bakal, no, sa dulo, pero ang dumating 2 lang, no? 2, may sira pa tong isa. Tapos dito, itong 5 bilog na plastic, cover din to para dito sa ating armrest sa paglalagyan ng mga bolt. Dito mayroon tayong medium size na bolt, isang Allen wrench, large na bolt, 4. Dito 5 sa medium, 4 din na small. Ito namang 5 medium size, 2 nito para dito sa ating headrest, para dito 2. Itong 3 para po dito sa ating backrest bracket. Yan, 3 butas din to. Yan, no? Para hindi tayo nagugulo. Itong 4 na maliliit para po dito sa upuan na platform, no, o bracket. Itong 4 na may washer na maliliit na bolt. Itong matataba na bolt at 4 na piraso at malaki dito po yan sa armrest po ng upuan, at may kasamang cover na 4 dapat para dito. Yan. Pero nangyari 5 ang dumating, may sobrang isa. Okay. Ngayon, umpisa na nating i-assemble. Unahin natin itong kanyang platform, kanyang pinakapaa. Ipatihayan natin siya para mailagay natin itong kanyang mga gulong na 5 piraso. Ganyan, isa-isahin natin ganyan, no? Tapos idi-idiin mo lang yan. Yan. Patong-patong ko na lang muna para makita nyo kung saan pag ipanglagay. Yan. Tapos, kaganyan na siya. Diin na lang siya isa-isa. So, mahirap lang, no, kasi naghawak pa tayo ng camera. Sandali, ayusin ko yung ating camera. Yan, isa-isahin na natin, no. Patong mo yan dyan. Tapos idiin na lang para mahigpit. Dapat mag-click siya dun sa baba. Yan, para hindi na tayo tanggal. Alik! Ayoko maglabas, mainit tayo. So, dapat yung gulong
maabot talaga dun sa kanyang pinaka dulo para hindi siya natanggal. Tapos lumabas yung dulo niya doon sa kabila para lock. So yan, hindi na siya nahuhulog. Pantay na. Okay. Ngayon susunod natin to kanyang shock absorber. Yan. Patong mo lang siya tapos konting diin. Ganyan. Pag naupuan na yan, babagsak pa yan. Tapos yung cover. Ayan. So ready na yung ating platform. Punta naman tayo sa isa. Dito tayo sa upuan mismo. Pabaliktarin natin to. Ayusin natin itong camera, no? Dito naman sa upuan mismo, baliktarin natin. Yan. Makikita natin itong isang foam dito para to sa paano sa rest po ito ng paa natin. Pagka nakatihaya po yung upuan, pwede nating isandal yung ating mga paa, iangat, no? I-atras muna natin yan. Tapos i-check natin dito kung hindi siya maluwag. Kung higpit naman, okay lang. Okay. Kung maluwag, tanggalin lang tong screw dito sa gilid na to. Yan. Tanggalin ang screw na to para mahugot siya. Tapos ligpitan tong mga screw dito, ang mga bolt, para hindi maluwag. Pagkatapos ibalik to para may lock, hindi mahugot. So ngayon balik na natin to. Hindi muna kasi maglalagay tayo ng platform, no? Ito yung position niya. Yung kanyang cambio nakatihaya. Yung marka nasa ilalim. No? Yung marka niya nasa ilalim. Nakailalim yan. Tapos yung may spring dito sa bandang likuran. Yan, bandang likuran yung may spring na lalagyan din ng backrest bracket. So maglagay tayo ng mga bolt. Yan, bawat butas tugma yan, saka dito. Tapos gamitin na natin tong maliliit na bolt. 4 na bolt na may 4 dapat na washers. Pero 3 lang naman to. Gamitin na natin yung 2 para dito sa harap para matibay. Yan. Ito siya. Tapos itong isa. Mamaya na natin higpitan. Lagay na lang muna natin lahat. Tapos dito, 2. Kulang ng washer, 1. Ngayon, kamay-kamay lang muna natin. Maluwag pa naman to. Yan. So pag higpit na, kailangan na natin tong Allen wrench, no? So yung pedal lang Allen wrench. Ayan, nahigpitan na natin at set aside muna natin siya. Dito naman tayo sa backrest. Kulob natin siya.
Tapos itong kanyang headrest, lagyan natin dyan. At lagyan natin ng dalawang bolt na mahaba na medium size. I-adjust nyo lang itong kanyang ulo pataas para umabot siya dito sa may butas. Tapos higpitan natin ng Allen wrench. Kapag matigas na, pwede natin baliktarin yung Allen wrench pa ganyan para may buwilo, may hawakan na mahaba. Huwag sobrang higpit kasi baka mabiyak yung ating headrest. Mabiyak tong kanyang pinaka-plastic. Tama-tama lang. Ngayon dito naman tayo sa backrest bracket, no? Dapat ganito ang posisyon niya. Yung pa-curve na konti, dapat palabas yan. No? Hindi yung nakakulob. Dapat ganito. No? Ayan, kita yung curve. Dapat ganyan ang posisyon niya. Tapos lagyan na natin tong dalawang medium size na bolt. Wala po siyang padalang washer, no? So diretso na siya. Ayan, isa-isahin natin. Yung butas. Yan. Tapos mamaya higpitan na natin na naman ang Allen wrench. So tapusin ko lang to. Tapos punta tayo sa kabila. Ayan, tapos na tayo sa backrest. Set aside muna natin. Kunin natin yung platform. Ayan, yung gulong. Ngayon, ipatong na natin itong pinakaupuan niya. Mabilis lang to. Ipapasok mo lang siya dito sa may butas na to. Kita nyo itong butas, no? Ayan ang butas. Pasok mo lang siya ganyan. So, diin mo lang siya ganyan. Para madiin, upuan mo siya. Yan. So, yan. Pasok na yan. Tapos, ilalagay na natin yung kanyang backrest. Dito, pasok din sa butas na to. Yan. So, ganyan na siya. Okay. Tapos na. Hindi pa yan tapos. May armrest pa dito. Lalagay pa natin yung armrest dito. Dalawang butas magkabilaan. Saka dito sa kabila. Yan. Amen. Tapos na dito. Para hindi kayo mahirapan magpasok ng arm, no? Ilabas nyo muna dito. Yung mga butas na yan. Ganyan, para pag-shoot nyo ng bolt, mabilis na lang. So yan, Paps, guys, Lods, idols. Yan, tapos na siya, no? Yan, may ikot na. So, ang kulang na lang yung mga cover. Itong 5 piraso na to pala, ang 4 ay para dito, 2, dun sa kabila, 2. Yung isa pala na nakita natin sobra, dito pala siya natanggal. Yan. Kaya pala tingin natin sobra dito pa lang siya. Okay. Yan. Cover yan dyan. Saka dito sa 4. Okay. Basta dito yan 4. Nahirapan tayo kasi nahawak pa tayo ng camera, no?
Mamaya titingnan natin paano siya gamitin. Ito ngayon ang gamit nito, Paps. Kayon sa nakababa tong upuan, iangat mo lang siya habang nakaupo, nakaganyan siya, pwede siyang tumaas, no? Tataas yung upuan. Yan, no? So, tataas na siya, mataas na. Pagka gusto mo siya ibalik, upuan mo siya, tapos iganon mo pa rin paangat para release ang lock. Tapos upuan mo siya para yung bigat mo, yun ang magpapabagsak sa kanya. Ito namang isa na lever, gusto mo siyang ipahiga, itong backrest, iangat mo rin to, tapos itulak ng likod mo yung backrest para tumumba po ang upuan, ay yung backrest. At dito naman sa kabilang side, dito sa harap, pwede niyong ilabas tong tawag nito, footrest. Hindi footrest kasi sa paa pa, hindi sa pinaka paa. Yan, i-open nyo lang to, balik ta rin yan. Yan, pwede mo na ipatong yung paa mo dyan habang nakahiga, no? So ayan, i-diday mo ko sa inyo, pupukan ko siya, balik ko muna. Ito pa lang naiwan natin dalawang cover dito yan sa likod. Dapat dito yan. Itong isa, problema, sira na. Wala na, hindi na siya mailagay. So, wag na lang. Okay. So, upuan ko siya para ma-demo natin. Upuan natin. Para maibaba, itaas mo yung paa mo. Takin mo itong lever na nasa loob. Yan, babagsak siya. Pagka itaas mo, tayo ka. Iangat ulit. Ganyan. Ngayon, ibaba natin ulit. Ganyan. Kung gusto mong ihiga ang backrest, itaas mo to. Tapos sandalan mo yung, wag mong bitawan, tapos sandalan mo yung backrest. Yan. Pwede siyang humiga. Tapos bitaw para mag-lock. Baba. Hindi na yan babalik. Okay. Pag gusto mong ibalik, itaas mo ulit. Tapos ibalik mo yung backrest. Yan. Tapos lock ulit. Hindi na siya magbalik. Okay. Lock. Dito ilabas mo yung paa. Ganyan. Balik pa rin mo. Pwede mo ganun. Habang matutulog ka, sandal mo itong backrest. Parang nagpapagupit ka sa barbershop. Pero, ang kuha nito, huwag masyadong gamitin yung tilting ng backrest kasi nasisira itong gilid-gilid nito kasi nakadikit siya sa armrest. Kung palagi mo siya ginagamit, napupod-pod itong gilid-gilid nitong mga upholstery. Okay? Balik natin. So, yan. Ganyan lang. Sana may nakuha naman kayong idea sa ating pag-assemble ng upuan na to. At kung gusto nyong makakuha ng ganito, paki-check na lang sa ating description. Lalagay ko yung link. Okay? Thank you for watching and bye-bye.